Isang magandang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ihanda po natin ating sarili para sa pagdiriwang nating banal na misa. Para po sa mataimtim na pagdiriwang ay hinikayat pong lahat na patayin o ilagay sa silent mode ang ating mga telepono. Sama din po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Para po sa pasasalamat, Ina Maria Lourdes Peñuliar, Mr. and Mrs. Mark L. Padilla, Olvida and Gadut family, Panahon and Troya family, Rosie Maricar Mendoza, Amada Mendoza and family, Renny Vergara, Jennifer Tolentino and family, Flora Jean Raspado and family, and Annalyn Season and family. Para po sa kaarawan ni Arlene Mendoza, Maria Crisanta Panahon, and Alexia Olayaw. Sa agarang paggaling, ni Jose Rebel Sotes, Maria Sheila P. Sotes, Arlita Y. Resagal, Violeta Otadoy, Mary Ana Tuason, Marjorie Tacuba, Coraya, Philip Santos, Bernadette Lucanes, Carol Centeno, Amelia Bolos, Irene Mariano, Mario Manalo, Miguela Bituin, and Eustacia Raspado. Para po sa espesyal na panalangin, ni Ronwald and Hazel Peñano, Hannah De Gala, Lani Coronado, Jim and Alice Ruma and family, para po sa kaluluwa, ni Kevin Kyle Molano, Carlo Pintor, Dominador de Lara, Delia Gain, Edna Lynn de los Reyes, Samuel Palaruan, Rosita So, Virginia and Ryan Banua, John Erwin Cabiling, Patrocinio and Fabencio Ramirez, Egmedio Pinuela, Julieta Bulusan, Violeta Barbieto, Severino and Liton Bulusan, Rogelio Tacucao, Marcelino Jaquias, Maria and Comedes Jaquias, Antonia Jaquias, All Souls in Purgatory, Antonia Rizabal, Antonia Padilla, Mario Padilla, Carmel Padilla, Maria Socorro Padilla, Alex Buaya, all victims of earthquake and typhoon and all souls in purgatory, John Erwin Cabiling, Rodolfo V. Magtira, Hieronimo and Flor de Lisa Ibadlit, Siriaco and Celestina Magtira, Elena and Benedicto Ibadlit, Felicidad Magtira, Aurora Gonzalez, Lea Moranya and Vincent Pimentel, Teresa Bernales and Joseph Chaco, Rifon Go and Joan Jane Go, Neria Go, Angelo Pamilyaran Sr., Catalina Pamilyaran, Ruben Pamilyaran, Gilberto Grate, Virginia Grate, Rico Arieta, Eddie Caduth, Ricardo and Elma Orola, Yanila and Rogelio Biray, Sidro and Alodia Olvida, Rosalie Olvida, Artemio Albero, Kim Rian Rodriguez, Patrick Jude Tongohan, Sonia Tongohan, John Erwin Capili, Gloria Bayotas, Elimon Isla, Pasita and Hilbert Guillermo, Felix Padre, and Lyndon Plas. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma. Magsitayo pong lahat sa pagsisimula ng banal na misa. Sa
ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ating ipinagdiriwang ngayon ang kapistahan ng pagkatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma. Ito ang katedral ng Obispo ng Roma, kaya't itinuring itong inang simbahan ng lahat ng mananampalatayang Katoliko. Mula rito, pinamumunuan ng Santo Papa ang simbahan bilang tanda ng pagkakaisa at tagapangasiwang may pag-ibig. Ating ipanalangin si Papa Leon, ika-14, upang kanyang malagaan ang kawang ipinagkatiwala sa kanyang pangangalaga sa pamamagitan ng kanyang katapatan sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po na natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na luma akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at matubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato,
Ikaw ay nagtayo sa dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan, upang kami ay lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. May supo po lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nagkaroon ng pangitain si Ezekiel tungkol sa templo, ang tahanan ng Diyos, bilang bukal ng buhay para sa lahat ng nilikha. Ang templong gawa ng tao ay papalitan ng templo ng katawan ni Kristo, ang simbahan, na siyang tunay na tahanan ng Diyos. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing tibok ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit sa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapagkat sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Itinuturo ni San Pablo sa mga taga-Korinto na sila ang templo ng Diyos at ang tahanan ng Espiritu Santo. Dahil dito, mahalagang panatilihin nila ang kanilang mga sarili bilang banal at walang dungis. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit, maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat
Wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Sabay-sabay pong lahat. Aking bahay na pinili ay pagpapalain lagi, nang ngalan ko'y manatili. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito ay tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibayin ninyo ang timplong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang timplong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang timplong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya ay muling mabuhay, naala-ala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniniwala sila sa kasulatan at sa mga sinasabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsubok. Medyo kakaiba po ang ating ipinagdiriwang na kapistahan ngayon dahil ito ay pagtatalaga sa palasyong simbahan sa Laterano ng Roma. Kadalasan na ipinagdiriwang natin ay ang kapistahan ng ating Panginoong Jesucristo, Body of Christ, kapistahan ng ating mahal na ina, Immaculate Conception, ano pa, Title Mother of God, tapos yung kapistahan kapag may isang parokya doon sa santo. At ito ngayon, isang physical na struktura. So, medyo kakaiba. Bakit nga po ba na ipinagdiriwang natin ito ngayon? Merong isang kasabihan mga kapatid na the church is not only something where we are to go to pray. It is a sacramental image of who we are.
The church is not something where we go to pray. It is a sacramental image of who we are. Ano po ba ang simbahan ng Laterano sa Roma? Ito ay tinatayo ni Emperor Constantine, November 9, 324. Napakasawa niya ang isang anak ng emperador ng ngalang Fausta at isa po ito sa Dore. Si Constantine nung time na yon ay hindi pa nagiging Kristiyano. Pero meron siyang sign na nakita, in this sign you will conquer. Doon sa gira na kung saan the Milvian Bridge. Doon, after sometimes doon nagpapabaptize siya dahil ang kanyang ina ay isang Kristiyano na. Ano po pa ang mga nangyayari sa lugar na ito? Nagkaroon ng maraming mga synod, pagpupulong sa simbahan, sa Santo Papa at iba pang mga nangunguna sa simbahan. At pinakalitis nating synod, ano po nun? Synod of Synodality. Way back 200 years, 1200 years, mga kapatid. Dito ay pinapakita, hindi ko na isa-isahin, o hindi yung mga importanteng mga punto lamang po sa simbahan ito at ano po yung mangyayari sa loob. Unang-una, ito ay tinatalaga sa ating Panginoong Jesucristo, dedicated to our Lord Jesus Christ who is the Savior, before it becomes Saint John the Lateran, Basilica of Saint John the Lateran. Bakit Saint John? Sinong John po yon? Unang-una, dedicated to our Savior. Ano po bang nangyayari sa loob ng simbahan na ito? Dito po sa Scala Sancta Sanctorum, ng Stair of the Holy Sanctuary, na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo at sinasabi na umakyat ang ating Panginoong Jesucristo before the trial of Pilate. Tumulo ang kanyang dugo. Nahampas siya. Kaya yung mga pilgrims pag umakyat po doon, lumuluhod. No? Nakaluhod na umakyat doon sa hagdanan papunta sa itaas. Marami pang mga pangyayari na kung saan si St. Dominic at si St. Francis doon nakikita. Dito din ang nangyayari na kung saan ang misal po natin, ang ating liturhiya, Franciscan liturgy in the West, ay sinusunod. No? Doon po nabubuo sa mga synods na yon. Isang mahalagang pangyayari ay doon sa synod na po noong time na mga yon ay binabanggit at napagkasunduan ng nangunguna sa simbahan na ang tao ay magkukumpisal kahit isang bisis sa isang taon. No? Una, before it becomes refined. So dito po natin maintindihan na nabubuo sa pamamagitan ng mga synodality ang mga sakramento. Hindi naman nagbibigay kagad si Kristo ng mga sakramento, pero in the gospel, doon po nabubuo at nakikita dahil sa malalim na pananampalataya at pagninilay-nilay, yun po ang sinasabi ng Banal na Espiritu Santo na yun ang gagawin at ipapasunod sa mga tao sa simbahan. Ano pa po ang meron na nangyari doon, napaka-importante sa misa? Yung tinatawag natin na transubstantiation. No? Transubstantive word. Doon po yung nanggagaling at nangyayari dito sa Basilica ng Laterano ng Roma. Kaya sinasabi po ito mga kapatid na this is the first building and oldest church sa Christianity. At ito po ay Basilica ng Santo Papa, na kung saan ang Santo Papa ay bishop ng Roma. Ipinagdiriwang natin ito ngayon, hindi lamang sa physical structure, kung paano nabuo ang grasya na natanggap natin at sinusundan natin na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil mismo nandoon ang iyong pangyarihan sa lugar na iyon. Kaya mga kapatid, ano po bang matutunan natin dito sa mga pagbasa? Nakikita natin dito na si Jesus galit na sa loob ng templo dahil nakita niya na nagtitinda ang mga merchant, mga vendors, nagtitinda na kung ano-ano sa loob ng templo. Nandun yung mga hayop, nandun yung kalapati, nandun yung baka. Pinagtabuyan niya lahat ng mga yon. At sinasabi niyang, umalis kayo dito. Huwag ninyong gawing palengke ang tahanan ng aking Ama. Galit na galit si Jesus. Masama bang magalit? Uy, masama bang magalit?
Sabihin mo sa katabi mo, galit ka sa akin. Masama ba loob mo? Mayroon tayong tinatawag na righteous anger. Righteous anger means anger accompanied by love. Mayroon bang gano'n? Anger accompanied, galit ka na, pero nagmamahal ka. Meron. Kasi ng ating Panginoong Jesucristo, ipinagtabuyan niya ito, hindi galit si Kristo doon sa mga tao. Doon pa nga sinasabi niya sa mga bumibili ng kalapate alisin niyo nga yan. Galit si Kristo doon sa kasalanan, hindi sa tao na nagagawa ng kasalanan. Doon sa kanilang aksyon na ginagawa sa loob ng templo. Kaya hindi hinagupit ni Kristo ang mga tao. Ang hinagupit niya, yung mga material things na nagkakalat sa loob ng templo. Bakit mga kapatid? Galit si Kristo dahil sa mga ginagawa nila. Dahil mahal nila, mahal ni Kristo ang mga tao. Righteous anger. It's a form of discipline. Ano pong matutunan natin sa mga pagbasa na ito? May tatlong bahagi. Unang-una ay tinatawag natin na ang simbahan ay tahanan ng Diyos. Hindi po ito ordinaryong lugar na kung saan pwede po tayong magkwentuhan. Minsan nakakadismaya kapag nagmimisa ako ng English. Kasi may mga kababayan po tayo na alam ko naman na hirap sila sa buhay nila, pumapasok ito sa simbahan, nagmimisa ang pare, at sa likod, nagkukwentuhan. Ang pinagkukwentuhan ay visa, ang pinagkukwentuhan ay sahod, pinagkukwentuhan ay ano-ano mga pinagkukwentuhan. Tapos sasabihin ng ibang lahat, huwag kayong maingay. Nilapitan ng pastoral helper, huwag kayong maingay. Pero patuloy pa rin nagkukwento doon sa likod. Oo, naintindihan ko yung bigat. Pero hindi nila naintindihan kung ano pa talaga ang simbahan. This is not an ordinary place. This is the place where we can meet God. This is the place that we can pray to talk to God. Kaya napaka-importante ang simbahan na irespeto natin ang loob ng simbahan. Kaya nga, i-avoid natin na magkukwentuhan. Saka na magkwentuhan pag natapos na ang misa. Kaya dito mga kapatid, sinasabi ni St. Paul II na kung saan the church is our house and the house of God. Value it because we encountered the common Father. Iisa lang ang ating Ama. Lahat po tayo nandito para mamimit natin ang ating nag-iisang Ama at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. At sinasabi sa Sacred Congregation of Divine Worship that the Blessed Sacrament itself at nandoon ang banal na kinalalagyan ng ating Panginoong Jesucristo. This is an special image of what is the church. God's temple built by living stone. It is not this stone, but the cornerstone itself, which is itinapon ng mga tao noon, itinapon ng mga Hudyo. That is the cornerstone. Hinampas ng mga Hudyo, that is the cornerstone. And that stone is Jesus Christ Himself. And that is, palagay natin, cornerstone. Okay? Kaya mga kapatid, igalang natin ang loob ng simbahan. Sometimes, nagsimba po tayo, wala po tayo sa wisyo. Physically present, but mentally absent. Dahil sa mga problema, humihingi po tayo ng mga solusyon sa problema, pero nandun sa simbahan, ang iniisip problema. Hindi iniisip si Kristo, na kung saan magbibigay sana ng solusyon sa problema. Magbibigay sana ng grasya para solusyonan ang problema. Pero sarado ang ating isipan, sarado ang ating kalooban dahil sa mabigat na problema. Ano po yon? Hindi tama ang pagpasok sa simbahan. Hindi tama ang pagdarasal. Katulad sa mga ginagawa ng mga nagtitinda sa loob ng simbahan. Kaya dinidisiplin ni Kristo. Kaya ang ating simbahan ay nire-correct po ang ating pag-iisip kung ano po ang kalagahan ng simbahan, kung ano po kalagahan ang silentium manium, yung total silence sa loob ng simbahan. Dahil bawat isa sa atin, minimit natin ang ating Panginoong Diyos. Pinapakinggan natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya distractions ay talagang
isa po yon na dapat nating bantayan sa ating sarili. Pangalawa mga kapatid, dapat regular po tayong bumibisita sa simbahan. Kung naniwala tayo na ang simbahan ay tahanan natin at tahanan ng Diyos, bakit hindi po tayo bumibisita sa simbahan? And sometimes, saglit lang bumibisita sa simbahan at tapos kukuha lang doon sa holy water. Sometimes yung mahawakan yung demonyo dyan sa may kilid. Yan. Pumupunta doon. No? Huwag yung hawakan yung demonyo, yung anghel lang. Huwag yung demonyo. Nasa sa likod, yun yung nakita. No? Nandyan. Kung mahal natin ang Diyos, ang simbahan, mahal natin ang Diyos, lagi po tayong bumibisita kung saan nandoon siya. Tayo nga, umuwi tayo sa atin, dahil nandoon ang mahal natin sa buhay. How much more yung nagmamahal sa atin? Ano ng Diyos? Nandito ang Diyos. Lagi po tayong pumupunta sa simbahan. No? O, marami po tayong mga trabaho, pero bibigyan natin ng oras ang Diyos. Dahil naniniwala tayo na kung saan ang Diyos ay kakatagpuin niya tayo sa loob ng simbahan. Pangatlo mga kapatid ay yung tinatawag natin na we have to support the church. Yes, ginagawa po natin to. Maraming salamat po sa madonasyon ninyo. Mapalaki man yan o mapaliit, pero malaking tulong. Ano po ginagawa natin sa simbahan? Pinapaganda natin ang simbahan. Kung pinapaganda natin ang ating pamamahay para gumanda ang ating buhay, pinapaganda din natin ang simbahan para sa ating pamumuhay pananampalataya. Pinapaganda po natin ito. We make this beautiful. We make this a meaningful place. Wonderful place. Kaya lang, mga kapatid, sa ating buhay, maraming mga dagok na dumating sa atin. At ito po yung nagpapasakit sa atin. And sometimes nakalimutan natin itong kalagaan ng simbahan. Pumupunta lang po tayo, yung sinasabi ko na mentally absent, but physically present. Dahil sa sinabi ni Kristo, sirain ninyo ito at sa loob ng 3 araw, itatayo ko. 46 years namin ito, Panginoon, na binubuo, tapos ipapasira mo, tapos sa 3 araw, itatayo mo kaagad? Sino ka? Ano ka? Anong ibig sabihin ni Kristo, mga kapatid? Sometimes sin destroy ourselves. Sirain ninyo yung kasalanan. Magalit kayo sa kasalanan. Pero huwag ninyong kagalitan ang iyong sarili. Magalit kayo sa kasalanan na ginawa ng tao. Pero huwag ninyong kagalitan ang isang tao. Nandoon ang demonyo. Nandoon ang masamang espiritu. Mahal tayo ni Kristo. Hindi natin maiwasan na manghinakit dahil sa mga kalamidad, lindol, bagyo, o ano paman. Pero hindi po exempted si Kristo sa nangyari sa buhay niya. Hinampas siya, tinadyakan siya. Hindi din exempted ang Basilikang Laterano ng Roma sa pagkasira dahil may lindol din at nasisira. At dumating yung mga ibang pope at inaayos. Hindi lang po natatapos doon. May mga pagkakataon na kung saan ini-invade ng mga barbarian, sinira ang simbahan. Kinuha ang mga mahalagang mga bagay. Ninakawan ang simbahan. Pero hindi lang po doon tumigil. Inaayos pa rin at inaayos. Anong ibig sabihin nito? Habang buhay po tayo, aayusin at ayusin natin ang ating sarili. Hindi lamang po tayo magpapaganda sa physical na structure ng simbahan, kundi papagandahan natin ang templo ng simbahan. Ang templo na kung saan tinatawag nating simbahan ang ating sarili dahil templo ng banal na Espiritu Santo. Ang Diyos ay gustong manahan sa atin. Habang tayo naglalakbay sa mundong ibabaw na may bigat ang ating mga dinadala, ang Diyos ay gustong umalalay sa atin. Paano makaalalay ang Diyos kung puno po tayo ng mga hinanakit hirap na dulot ng mga kasalanan? Paano po mananahan ang banal na Espiritu Santo kung madumi ang ating mga puso, madumi ang ating pamumuhay? Kailangan nating i-reconstruct ang ating sarili. Kailangan nating buhayin ang ating sarili. Kailangan nating pagandahin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagkakasira ng ating mga maraming nagawang kasalanan. Again, dito sa Basilika ng Laterano ng Roma, nabuo ang sakramento ng kumpisal.
Paano natin ayos din natin sarili? Then, go to the confession. Isa-isay mo lahat yan. Iiwan mo lahat ng mga kasalanan mo, mga kapatid. Kaya sa buhay man natin, mga kapatid, hindi man natin maiwasan na may mga dagok po tayong nangyayari at na kaharap sa kasalukuyan. Ang ating simbahan, hindi tina-spare nito sa mga iba't ibang kalamidad. Kung makikita po ninyo sa TV, binabaha ang simbahan, napapasukan ng tubig, nalilindol, nasisira. That is the physical structure. How about us? We have also a spiritual battle, spiritual earthquake, a spiritual disaster. Nasisira man ang physical na structure ng simbahan. Huwag kayong matakot, maging matatag, dahil walang ibang nating sandigan, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Magsitayo po mga. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may may gawa gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ng Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus ng maraming libing. Nanaw sa pinagmumulan ng mga yumaw. Nang may tatlong araw na buhay na magbiling. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa pagkatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang palasyong simbahan sa Laterano, ang katedral ng Obispo ng Roma, ipanalangin natin ang intensyon ng Santo Papa na nangangasiwang may pag-ibig sa bayan ng Diyos. Ang ating itutugon sa bawat kahilingan at panalangin. Ama, manahan ka sa aming piling. Ama, manahan ka sa aming piling. Naway ang ating Santo Papa Leon ika-14, Obispo Aldo, at lahat ng lingkod ng simbahan ay maging hayag na tanda ng pagkakaisa, pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Naway ang bansang Kuwait, ang mga mamamayan at mga pinuno nito, ang kanyang kamahalan, Sheikh Misal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah at Crown Prince, ang kanyang kamahalan, Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, ay pagpalain, ingatan at pagkalooban ng Diyos ng patuloy na kapayapaan at kaligtasan. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Naway maging makabuhay na templo tayo ng Espiritu Santo na nag-aalay sa Diyos ng pagsamba sa pamamagitan ng banal na pamumuhay na banal. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Naway maging bukas ang gusali ng simbahan na tinaguri ang bahay ng Ama para sa mga walang lakas at naghahanap ng kanlungan sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Naway ang ating mga yumaong kapatid na nagdasal at sumamba sa Diyos sa mga simbahan at kapilya ay makatindig sa iyong harapan. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Naway ang bansang Pilipinas ay ilayo ng Diyos sa mga mapaminsalang kalamidad at pagkalooban ng kapayapaan, kapanatagan at pag-unlad. Isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan at mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Ama, maging tandanawa ang bahay dalanginan sa iyong simbahan na sila ang katawan ni Kristo at ang tahanan ng Espiritu Santo.
Pahalaga nawa nila ang banal na pananahang ito sa pamumuhay na katanggap-tanggap sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo pong lahat para sa ikalawang bahagi nating pagdiriwang ang huling hapunan. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginansa namin ang araw noong iyong marapating ang tahanan mong ito ay mapuspos sa kabanalan mong angkin. Gawin mong kami maging alay na lagi mong kinalugdan. Tanggapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nilumong dito sa gusaling itinayo namin ang iyong sambayanay lagi mong makapiling sa aming paglulog upang sa iyo makarating. Dito mo inalahan at laging ginaganap ang ipinahiwating mong pagkikiisa sa lahat. Dito mo ipinakilalang sa amin na nananahan sapagkat kami iyong tinipong sambayanan. May mga kapanalig sa buong daigdig at sa katawan ni Kristo ay pawang kaanib na magkakapisang ganap sa Jerusalem sa langit. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghahati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Piniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Elio na aming Papa, at ni Aldo naming Obispo at ang Tanang Kaparian at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin naman ng kagaling ng utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas to.
Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkanuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumayin niyo ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Nagsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nilong mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mo sa aming pakikinabang, kami ay panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muli. Paris announcement. Father Nelson Lobo, OFM Capuchin, will be conducting a Bible study on November 10 to 12, Monday, Tuesday, and Wednesday. The sessions will begin with the Holy Mass at 6:30 p.m. until 9:30 p.m. in the church. All parishioners are invited and encouraged to participate in this study of God's Word. Please bring along your Holy Bibles. The Kuwait World Youth Day 2025 with this year's theme, You Also Are My Witnesses, will be held on Thursday, 27th November 2025 from 7:30 p.m. to 5:30 a.m. at the Minor Basilica of Our Lady of Arabia in Amalie. All youth between ages of 16 and 40 years are invited in this unique opportunity to come together in faith, to celebrate the gift of our Catholic community. All those who are interested kindly register at the parish office on or before 20th November. The fee is only 2 KD. Additional announcements for the updates, events, and announcements of the Holy Family Co-Cathedral Filipino Community. Please like and follow the Facebook page of Filipino Catholics in Kuwait, PCK. Isang paalala po sa lahat na ingatan po ninyo ang inyong mga personal na kagamitan at siguraduhin wala kayong may iwan na gamit sa loob ng simbahan. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga nilingkod sa atin ngayon. The ministers, lectors, and commentators, sacristan, assemblies, technical team, social communication, choir. At sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta ng ating simbahan. Palakpakan natin ang Diyos na nabigay sa atin ng grasya. Sa darating na Biyernes at sa Linggo ay wala ako. Ang magmimisa po ay si Father Gary. Mamaya ay pupunta po ako sa airport at flight ko bukas para sa Pilipinas na mag-purchase ng mga religious article. Marami ang mga naghahanap ng Biblia, Rosario na gamit sa pananampalataya. Yung dati nating resource center ay nagiging PRO office na po or legal administration. Kaya ang gagawin na resource center natin ay yung banda sa may office na yung kalahati po doon ay i-renovate at magiging resource center po natin. Kaya kung may mga pangailangan po kayo ng mga religious articles ay pupunta lang po kayo. Pero wag muna ngayon, hindi pa naayos, bibili pa po ako. So ipagdasal niyo ako mga kapatid na maging maayos, natigit na meron pong bagyo sa atin at higit sa lahat ipagdarasal po natin ang ating mahal sa buhay ating mga kapatid na mga Pilipino na lumadanas ng hirap dahil sa kahityang mga natural calamities na ito. Wala man tayong magagawa, hindi pera, hindi mga material na bagay, kung hindi pagdarasal. Ang kailangan natin buo tayong magdarasal sa Diyos, nagkakaisa, nandito sa loob ng Kanyang tahanan. Hingin natin ang Kanyang awa at grasya na may layo, nandoon man ang mga hindi natin mapipigilan na mga hangin, lakas ng hangin at ulan na magiging baha. Pero sa Kanyang awa, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, maraming mga tao na handang tumulong at hindi magpapabaya. Kaya sa panalangin, ipuon natin ang puso ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo po ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagkapala ng ating Panginoong Diyos. May the Lord bless you. May
may show his face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May show his countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng pag-ibig at grasya ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. For those who left their bags and lunch bag, please claim at the parish office po. During the office hour. Okay po, thank you po. Isa pa? Isa pa daw, isa pa. Okay po, 1, 2, 3. Thank you po.